Tama ka, Joby, ano? Ang aming karanasan ay umabot na ng 3 dekada at naintindihan natin ang sitwasyon at kalagayan ng mga manggagawa. Kaya ang kahirapan talaga ang napakalaking problema na hinaharap ng ating mga manggagawa at paulit-ulit yan. Ang sirkulo, ano? Kinakailangan mahintong ang sirkulo na yan. Kaya ang ating tutok ay paano ba magkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng purchasing power itong ating mga manggagawa. Ang isang paraan dyan, siyempre, ang pagtataas ng kanilang sahod para makakatulong sila sa pag-ikot ng ating local economy. Kaya sinusulong natin yung, sinusuportahan na natin ngayon, 200 pesos na inaprubahan ng House of Representatives sa first reading at second reading na this last month, ano? At siyempre, ay may third reading pa yan, pero sa palagay namin ay pagkakataon yan na may angat ang sahod ng mga manggagawa, matanggal yung diskriminasyon sa mga probinsyano at sa mga taong nasa kanayunan. Kaya national ito eh. Kaya very significant yung 200 pesos wage increase, although hindi pa enough. No? Hindi pa enough yan. Kaya hinihikayat natin ang mga manggagawa na mag-organisa ng union para at least within the workplace ay mayroon silang kapangyarihan na makipag-negotiate sa mas mataas na sahod at benepisyo sa pamamagitan ng collective bargaining negotiation. Magkano po bang ideal na salary para sabihin natin na okay na yung purchasing power natin? Para sa 5 kasapi na may 5 kasapi na pamilya, ang estimate diyan ng ibon ay 1,200 plus. Sa kasalukuyan ang Metro Manila ay 645 pesos lamang, madagdagan ng 200, mga 845. May agwat pa, pero yan po ay positive. Hindi yan bariyan ng 200 pesos ano, na ginagawa ng mga regional tripartite wages and productivity board natin. Very understandable yung push nyo po no dun sa wage increase no. Para malinaw lang po, this is for private and public sector no. Hindi po, ito po ay sa private lamang. Okay. So private lang. So po, kunwari kasi yung mga tinatawag nating micro, small, medium, MSMEs, no? Malaking bahagi ito ng ating ekonomiya, no? So pag sinabing micro business, ito yung mga negosyo na hindi kumikita ng more than 3 million in a year. Hindi ako nagkakamali. Hindi, yung capital niya yung capital. Hindi sosobra ng 3 million, pero hindi kinokonsidera sa computation yung kanilang building, yung kanilang mga lupa. Oo. But let's say for example, itong mga micro businesses no, hindi malayo na yung mga kinikita nila, yung neto nila in a month, for example, is 100k, swerte na yon. Less than 100k. Syempre magnenegosyo ka para lumago, 'di ba? Para lumaki yung negosyo mo. Paano po natin i-address o i-implement ito para itong mga micro businesses lumago hindi sila makapag-increase kung kung dadagdagan pa yung gastos dun sa mga empleyado. Kasi ito yung mga concern ng mga maliliit na negosyo eh. Yung sa mga maliliit na negosyo naman na ating tinitingnan ay sa kasalukuyang batas po sa ilalim ng Barangay Micro Enterprises Law, kung nakarehistro ka po at ang iyong capital ay 3 milyon lang o hindi susobra, maski may mga lupa ka ba dyan na milyon-milyon, hindi ka po covered ng minimum wage law sa kasalukuyan. Kaya palagay ko ay hindi maaring gamitin yan na argumento para hindi bigyan ng sakod ang mga manggagawa. Yung small po ba, yung small businesses, sakop na po ba? Kasi maliit din yung mga kita ng mga small. Yung mga sari-sari store, siyempre, hindi yan covered ng minimum wage law. No? Hindi yung above 3 million capital. Kasi micro is 3 million. Yeah. Tama. So above 3 million, nandun sa small category. Ay, siyempre, covered sila ng collective, ng minimum wage law. At kung hindi talaga nila kaya, ay may mga provision naman ang batas na maaari silang mag-file for exemption sa minimum wage law. No?